Sa likod ng maingay na lungsod, busina ng mga sasakyan, mga nagkukubahog ng mga tao, at mga naglalakihang gusali, ay may isang natatagong paraiso na lingid sa kaalaman ng nararami. Isang lupang agrikultural ang patuloy na umuusbong. Komunidad na matiyagang nakikibaka, kumikilos at nagbibigay importansya sa agrikultura. Ngunit sa kabila ng tahimik, payapa at simpleng pamumuhay, isang pagsubok ang kanilang hinaharap. Mula pa noon ay isa ng hamon ang agawan ng lupa. Mga mamamayan laban sa mga may kapangyarihan, mga naaapi at mga inaapi, mga naaaboso at umaaboso, gulo, takot, karahasan, patayan, sakitan, at walang humpay na kaligaligan. Kaya para sa ikakaayos ng ating lipunan, ay ipinamahagi ang lupang para sa mga mamamayan. Yung kiniklaim ng mga realista na ibigay na to date 87.5% of the monumenting work has been completed. Ngunit may mga kasong nabinbin, mga magsasakang patuloy na lumalaban para sa kanilang karapatan. Sila ay nakakaharap ng pananakot, dahas, pangreredtag at kawalang katarungan, katulad na lamang ng magsasaka sa Salubang! Umaga pa lamang ay nag-uumpisa na ang mga sakripisyo. Habang pasikat ang araw, pasan-pasan nila ang mga pasakit, hirap, pagod, at mga pagsubok. Minsan lalaki gastos, minsan maliit ang gastos. Minsan ang kinikita na namin, panapat lang. Kung paano mo kukuhanin yung puhunan sa pagtatanim ng halaman. Paghahanda, yung kakanin mo sa araw-araw, yung itutustos mo sa iyong pamilya. Napakasakit at napakahirap mong dalhin sa iyo. Ngunit sila ay nanatiling matatag, nagpupunyagi, hindi lamang para sa kanilang ikakabuhay at kanilang mga pamilya, kundi upang makapaglagay, makapaghain ng kakanin sa bawat hapag ng mamamayang Pilipino. Sa isang taon po, nakakailang tanim po kayo? 2.
Meron nagtatanim ng palay, meron nagtatanim ng mais, meron nagtatanim ng gulay. Sa kabila ng pabago-bagong panahon, bagyo, malalapit at tagtuyot, El Nino, kahirapan, pag-uusig, mga pagsubok at hamon. Bakit hindi na lang sila maghanap ng trabaho na may sapat na kita? Lumayo sa hirap ng pagsasaka. Hindi po kayo minsan nag-isip na maghanap po ng ibang trabaho? Fine. Kasi meron kami mga, may pamilya din naman kami, may mga anak. Magdamat na kayo noon na nandiyan sa barangay talong ako. Pero yung lupa, hindi ko iniwanan yun. Nagtataka pa rin ako. Masaya naman po kayo? Oo naman. Nananatili pa rin ang mga magsasaka. Hindi man katarungan ang kanilang kinikita. Mahal man ng abono, sila pa rin ay nagtatanim, nagsasakripisyo para sa seguridad na kakainin ng ating henerasyon. Ngunit sa kabila ng paraisong ito ay may masalimuot na kwentong natatago sa lupang Ramos. Sa kabila ng mga batas at agrarian reform ng gobyerno, may mga ilang kaso pa rin ang nabinbin at walang kasagutan. Katulad na lamang ng lupang Ramos. Lupang Ramos kasi ang may hawak na kapangalan ang 16 na titulo ng lupaing ito kay Ginoong Emerito Ramos. Kailan nila napatituluhan? 1965. Bago pa ito mapagtituluhan ni Ginoong Emerito Ramos, nandito na yung aming mga magulang. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang aming mga ninuno ay dito na nakatira. Ang lupang Ramos ay lupang fraile noong panahon ng Kastila nang ideklara ng mga Kastila na kanila na ang Pilipinas. Noong tayo ay sakupin ng mga Amerikano, ito ay naging lupang Kano. Hindi nakapagpatitulo ang aming mga magulang sa kadahilanan. Ang batas rehistrasyon ng mga lupain natin ay nagsimula noong 1903, panahon ng Amerikano. Pupunta sa munisipyo, English ang salita. Paano magkakaintindihan? So, walang nakapagpatitulo sa aming mga ninuno. Yun, kaya naging lupang Ramos, napatituluhan ito, nahawakan ng mga lupa ng mga Ginoong Emerito Ramos ang Torrens title na dating mga kadastro noong panahon yung 1969. Pagdating ng 1972, mayroong batas sa reforma sa lupa si Pangulong Marcos. Ito yung Presidential Decree number 27 o PD27 na lahat ng mga lupain na nasasaklaw na natatamnan ng palay at mais ay mabebenepisyuhan ng land reform ang mga magsasaka na nagtatanim doon. Sino yon? Yung mga magulang namin. Ang ginawa ni Emerito Ramos, itinransfer niya sa tubo ang tanim kaya ligtas sa land reform ni Marcos o sa PD27 ni Marcos. Hindi ito na-cover ng PD27 dahil kinonvert ang lupa sa tubuhan. Hindi na siya kasali. Ligtas na siya doon sa land reform ni President Marcos. Nagdala ng kamulatan para sa laban sa karapatan sa lupa sa amin ay ang mga magsasaka sa lupang aginaldong inilalaban. Dito ay yung sa Tartaria, Lumil. Kaya yung pagkamulat na ito, dito sa Langkaan 1, ang kauna-unahang mga namulat na mga magsasaka dito ay ang mga magsasakang nagtatanim ng palay. Sa katunayan, kasama ang mga magsasaka ng Langkaan 1 na hiniling kay Cory Aquino nang mapabagsak si Marcos ng land reform.
panahon ngayon, kami ay kabataan na nagmarcha sa Mindoro na minasaker sa paanan ng Mindoro. After ng massacre ng Mindoro Massacre, kailangan gumawa ng paraan si Cory Aquino para maibsan ang galit ng mga magsasaka sa ginawang massacre noon sa Mindoro. Win-win solution niya ngayon ay magkaroon ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP o Republic Act 6657. Ngayon, ang pagkamulat ng mga magsasaka sa lupang Ramos, pwede na uli silang mag-apply ng land reform. Dahil kahit ano na ang tanim ng mga lupain, ay pwede nang mag-apply ng petisyon saan? Sa Department of Agrarian Reform. Ang pagmumulat ay matagal gawin. Nagsimula ang pagmumulat bago ibagsak si Marcos. Nabuo lamang ang samahan, ang kauna-unahang samahan ng 1990. Ang buklod ng magbubukid sa lupang Ramos. At ang DAR ay nagdesisyon ng 4 na beses pabor sa mga magsasaka. Ang sabi ni DAR, talagang ang mga lupain yan ay dapat ipamahagi sa mga magsasaka. Yan ay 4 na beses na dinesisyon at ipamahagi na. Ibig sabihin, pag ipinamamahagi, bibigyan ng CLOA na Certificate of Land Ownership Agreement. 4 na beses. Sa 4 na beses na yun, 4 na beses din nag-apila ang may-ari ng lupa, si Emerito Ramos. Kaya, parang yoyo, magdidesisyong ipamahagi, mag-aapila, titigil. Magdidesisyong magpamahagi, mag-aapila, titigil. Magdidesisyong magpamahagi, wala ulit. Hanggang umabot ang usapin sa Office of the President. Na noon, ang presidente ay si Ramos, Fidel Ramos. Dahil ang Office of the President mismo ay nagdesisyon sa pamamagitan ni Secretary Renato Corona na naging Chief Justice ng Department of Justice ay ng Supreme Court, si CJ Corona, nagdesisyon ng cutting doon sa desisyon ng DAR. Na sabi ng Office of the President, ipamahagi yan sa mga magsasaka. Ang kasunod na ginawa ng may-ari ng lupa ay nag-apila sa Court of Appeal. Nabinbin ang kaso sa Court of Appeal ng ilang panahon, pero nagdesisyon ng Court of Appeal na pabor sa may-ari ng lupa. Nakakuha sila ng temporary restraining order na pigilan ang pamamahagi ng CLOA sa mga magsasaka na inuutos ng Office of the President. Kaya, bibigay na yung CLOA, nagdesisyon si Court of Appeal na hindi, abot na ng magsasaka yun panalo na sila sa ekutibo, natalo ulit. Balik uli doon sa korte. Nagkaroon uli ng mga pagdinig hanggang umabot ang hindi naman pumayag ang mga magsasaka at nagdepensa, umabot ang kaso hanggang Korte Suprema. Noong panahong na dinidinig na sa korte ang kaso sa Korte Suprema, ang mga Ramos ay talagang gusto na nilang pagkaperahan ang lupa. Kaya nagpagkontratahan sila ng bilihan sa mga Ayala. Ang matandang Ramos ay kumuha ng pera sa Ayala para sa contract to sell. Tapos kumuha naman ang kanyang anak kay Luc Rojas sa St. Francis Square ng pera din para sa bentahan. So meron ng claim dahil nabenta na, nagkaroon na ng perang nakuha sa Ayala at saka sa Rojas. Samantalang kanina sinabi kong nakasanla ang mga titulo saan? Sa Central Bank. Pero ang ehekutibo, ang DAR, ay nagdesisyong ipamahagi sa magsasaka ang lupa. So may 4 na claimant ng lupa. Merong utang sa Central Bank, may kinuhang pera sa Ayala, may kinuhang pera sa Rojas, may desisyon ang DAR na ipamahagi sa mga magsasaka. So ganun kasalimuot ang legal na usapin ng lupang Ramos. At dahil may pera ng involved na naibigay ang mga Ayala, si Ayala, ang gagawin ni Ayala, ang kanyang papupuntahin ngayon sa lupa ay ang kanyang mga ahente. At si ahente, sino ang unang hahanapin? Ang mga pamunuan. At doon inoperan
ng mga bayaran. Yung laban ngayon ng Buklod ay labang nauwi sa laban sa bentahan. Mga pamunuan ng mga ahente ng bayaran. Napabayaan ng produksyon na dati ang bubungad sa mga bahay ng mga magsasaka dito sa inyo ay mga talaksan ng palay. Pagkatapos noong mga bayaran-bayaran, umugong ang bayaran, napabayaan ng produksyon, yung lahat ng mga pagsisikap ng mga estudyanteng tulong noon sa unang samahan ay nabenta ang wholesaler, nabenta ang patubig, nabenta ang kalabaw, hindi bumalik ang pondo para sa palay at saka sa abono. Lahat yon ay nakorap ng mga pamunuang umaasa sa bayaran. So kaya isinilang ang kasama LR para itama yung mali na ginawa ng mga dating pamunuan ng Buklod ng Mabubukid sa Lupang Ramos. At naitama lamang yan taong 2010 nang mabuo ang bagong samahan, ang katipunan ng lehitimong magsasaka sa Lupang Ramos, ang kasama LR. Natatayo pa lang ng kasama LR. Pagdating ng 2011, nakatanggap ang kasama LR ng desisyon ng korte ng Marso at napinal ng Setyembre na ito daw lupain ito ay hindi na pwedeng iland reform kasi noon pang 1972 ito daw ay subdivision na. Nadesisyonan ng munisipyo ng Dasmariñas na convert na raw ito as subdivision, as residential. Yun ang zoning ordinance ng 1972. Pero sa kwento ko, kung matatandaan nyo, 1972 lang, nagkaroon na ng malawakang tubuhan. Hindi naman subdivision ang nangyari. Pero sa batas, ito daw ay isa ng subdivision noon pang 1972 ayon sa Municipal Ordinance 29-A. Kaya ito ay hindi na kailanman malaland reform, desisyon ng 2011. Buklod, yung unang samahan hindi na nag-aapila. Bakit? Nakikipag-agreement na sila sa mga ahente ni Ayala, di ba? Nagkaroon na dito ng mga bentahan ng karapatan sa kapwa magsasaka. Kaya yung dating tubuhan na napaalis na, ngayon ay may tubo. May tubo. Yan ay dahilan sa mga dating miyembro ng Buklod na nagbenta at nagsanla sa mga mayayaman na ng kaan na may kakayanang mamuhunan sa Buklod. Sa Traveler's Life Home Subdivision. Yan yung pangalan nito sa ordinansa ng Dasmariñas. Municipal Ordinance 29-A na ginawa daw at naipasa noong July 9, 1972. Tapos, yun namang July 9, 1972 ay pakatwa na na-search ng aming Pangulo na araw ng Linggo. Sa labanan sa korte, siya nga yung ginagamit. Pero, not existing. Kasi noon, nung panahon daw na yon, ang DAR, pumapayag na nagpapakonvert ng lupa, itong mga Panginoong may lupa, na ang dokumento ay tupalo. Kaya nakarating sa Korte Suprema na may ordinansa. Pero, hindi naman attachment doon sa mga papers noong nag-aapila. Ano pa ang gagawin ng kasama LR? Ay final and secretary na yung desisyon ng korte. Magpapatuloy pa ba si kasama LR sa paglaban? O stop na? Kasi meron ng yung res judicata sa esensya. Kapag na-desisyon na ng kataas-taasang hukuman, hindi mo na yan pwedeng i-apila. Yun ngayon ang daladalang pananaw ng mga taga-Buklod. Kaya ang inihintay ngayon ng mga taga-Buklod, i-execute yung order at bayaran na lang sila sa kanilang karapatan. Suntok daw sa buwan ang ginagawa ni kasama LR na paghahabol sa karapatan kasi kataas-taasan ng hukuman ang nagdesisyon na ito ay hindi na ilalan reform. Bakit itong si kasama LR ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-aapila? Una,
walang subdivision, di ba? Malinaw sa katotohanan na itong lahat, ang kabuuan ng lupa ay lupang agrikultural at animal. Pangalawa, hinanap ni kasama LR ang ordinansa. Mula sa munisipyo hanggang probinsya hanggang HLURB, walang nag-e-exist na ordinansa. At lahat yon ay naka-black and white na sertifikasyong no record on file na hiningi namin sa bawat ating tahanan. At mismong ang DA ngayon, ka-tie up ng kasama LR sa Corn and Cassava Project, meron kaming traktora, corn sailor at iba pa, na kung saan ay nag-e-exist na ang ahensya ang Department of Agriculture ay kinikilala ang lupain na ito isang lupang agrikultural. Hawak na rin namin ang 16 na titulo mula sa binayaran ng DAR, sa Register of Deeds ng titulo, kay Emerito Ramos ang lupain, na inaapila namin doon sa DAR, na may 16 na titulo na agricultural in use ayon sa tax declaration. Kaya ito yung mga supporting documents na sinumitin namin sa DAR at ang patunay na saan sa gagawa, paano mo magagawa ang isang ordinansa kung ang petsa ay araw ng linggo. Kaya ito talaga ay falsification of public documents. Nagpetisyon ulit kami sa DAR na i-revoke yung exemption order. Kaya, nagkaroon ngayon kami ng pagbawi ng aming karapatan dito sa Bukana. Ito ang Bungkalan 2017 na naukupahan namin itong pinaka-Bukana ng 372 hektaryang lupain. Sa tulong ng traktora na ibinigay sa amin ng Department of Agriculture. Bunga ng aming petisyon sa DA nagpahingi ng traktora. Dahil nakabinbin pa rin yung mga legal na usapin sa Department of Agrarian Reform. Ang tanging-tanging puhunan lang namin, kaya kami nakakapanirahan dito at lahat, kahit na yung buklod, lahat ng nakatira sa 372 ay yung apila ng kasama NR sa Department of Agrarian Reform. Sa kabila na mapayapang petisyon at payapang laban para sa kanilang karapatan, ay nakaranas pa rin sila ng dahas, karahasan at red tagging. Pangaharas ang kinakaharap ng mga magsasaka ngayon sa iba't ibang probinsya at lalawigan sa Timog Katagalugan. Hunyo 2 nang pasukin ng grupo ng bagong halal na konsihal ng Barangay Langkaan 1, Dasmariñas, Cavite na si Nestor Pangilinan kasama ang ahente ng lupa na si Rudy Herrera at isa umanong engineer ng Ayala Land na si Angelito Tolentino ang pungkalan ng mga magsasaka sa lupang Ramos. Alas 11 ng gabi noong Hunyo 5, pinaputukan ng hindi pa nakikilalang mga lalaki ang dalawang miyembro ng samahan. 11 basyo ng bala ng Armalite at kalibre 45 ang nakita ng kapulisan kinaumagahan. Unang baril, takbo na kami sa pangalawang manggat. Nagtago kami talaga doon at pinabutukan kami lahat. Pinamaril kami. Tapos yung isa lumabas sa kasada, nagpaputok din ng baril. Tapos sunod-sunod na yung putok. Walong banang binubungkal ng katipunan ng lehitimong magsasaka ng lupang Ramos na higit 370 hektaryang lupa na ilang dekada na rin nakatiwangwang. Sa lutuyang pang dumadaloy ang kaso sa pagmamayari sa opisina ng Department of Agrarian Reform. Ito naman na isang matabang lupaing agrikultural na pinipilit nilang gawing isang industrial at residential. Yun lang po ang laban namin. Ngayon kami ang kasanayan namin ay pagsasaka. Kapag ito'y nawala, para naman talaga kaming para kami mga isda. Ang isda, pag diba, pag inalis mo sa dagat, mamamatay, kami magsasaka. Ang buhay namin ay lupa. So, yung pagpasok namin ng 2017 ay hindi din ganun kasiyahan. Dumanas din kami dito. Maraming kamusuhan. Sinasabi na ini-squat daw namin yung lupa. Ipigilan kami, pumuha siya ng pulis. Yung mga yan ay hulihin nyo, sabi niya doon sa mga pulis. Dahil yan ay nang i-squat.
Nangangagaw ng lupa, sabi sa amin. So ngayon, siyempre, magkikipag-nego kami. Kung kami po ay pinakita namin dokumento ng galing sa DAR na nakapending ang kaso. Tapos ay ito ang mga dokumento namin na nagpapatunay na residente talaga kami ng Lupang Ramos. Pakitanong nyo nga dyan sa pinagsasabi, dun sa kumuha ng pulis na sinasabi siya caretaker, ay taga saan siya? Kung siya ay taga rito, ay wala siyang maipakita ng ebidensya. Siya daw ay pinagkatiwalaan ng may-ari ng lupa o kahingi ng special power of attorney na nagpapatunay na ikaw nga pinagkatiwalaan ng lupa. Kaya alis ang mga pulis doon. Sinabi ng mga pulis, wala po tayo, legal po yung ginagawa nila. Naganap ang kaguluhan ng 2018 nang sinatanay nila ay pauwi, kasama nila, ay sila ay pinamaril. Pinakot. Pinamaril talaga. Siyempre, saan kami magsusumbong? Dahil pinapamaril yung magsasaka. Hindi na sa police station. Papapupunta kami para nag-imbestiga ang mga pulis, nakakuha ng mga bala. Pero, mga basilang bala, tapos nagpa-ballistic exam kami, pero wala na. Hindi na yun na natuloy. Nahinto na yung investigasyon. Basta pinamaril. Tapos mayroong traktora na sisirain ngayon yung mga pananim. Ang kababaihan at ang mga nanay at mga anak, sila ang mga negosyador sa mga darating na mga manghaharas, habang ang mga kalalakihan naman ay tuloy sa pagbubungkal ng lupa. May mga insidente na inihiga ng mga nanay, yung mga anak sa gitna ng daan para sa harang yung para harangan yung sisira doon sa mga pananim. Pero ang pinaka mga tampok dito ay ang pag-akyat mismo ni Nanay Masang doon sa driver ng traktora na tatraktorahin yung mga pananim, tinalian ang leeg noong good morning towel at sinasabi niya habang tumatakbo ang traktora, humihigit yung tali ng good morning sa driver. Kaya mamamatay ang halaman namin, mamamatay ka rin. Kaya hindi natuloy yung mga pagsira sa mga pananim noon. Tapos, sa mga panahon din yon, merong dumating na helicopter sa kayang mga sundalo. Galing sa Camp Crame na bumaba, na ang sabi ay may kabuluhan, pero sa halip na tumakbo palayo ang mga tao, nilapitan nila yung mga bumababang sundalo at kinausap at nakipagnegosasyon. Na ang kaguluhan dito, walang kaguluhan dito at tabi ay mga nagsasaka lamang. Umalis ang general, sakay uli ng helicopter, pero yung pangalawa, ay di yung lalagyan na ng mga gwardya. Doon naman, ang ginawa nito, ni Major Taranza na ngayon ay Vice Mayor ng Silang Cavite. Ang ginawa niya doon sa babaeng nagtali ng good morning doon sa traktora, binuhat niya at inihagi sa araruhan. At yun yung naging dahilan ng kanyang pagkamatay dahil nabalian na siya ng buto sa likod. Balik sa amin, pulang araw. Sa mga katulad namin na samahang magsasaka, na lalo na yung sinasabi nilang affiliated sa mga kakaliwang organisasyon. Kasi kami ay chapter ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Barangay chapter ng KNP. Kabilang doon sa sinasabi nilang mga makakaliwang grupo, automatic na inilelevel nila na ikaw ay NPA o kaya supporter. Pero na kaagad. Kaya, kung mapapansin, ang tagad na ginagawa ng TFL Cup, kami ay hinaharas nila. Tahasang magpapalaganap na yung mga tao dito, lalo na yung papunuan ay mga rebelde. May mga reward nga raw, bilyon. May pagkakataon pa nga na nagising kami isang umaga, may mga nakalagay na dyan, mga tarpuli. Dahil sa namin siya, may mga nakalagay na MLR ay membro ng front organization ng CTP. Hanggang sa pinakahuli, press nga, pinatatanggal nila sa trabaho nito sa school. Ako, ganun din. Si Mrs. Kahit na dating kagawad ng barangay, ito rin.
Kaya napakalaking buwan. Isang napakalaking problema doon sa ginagawa ng SMFCA. Kung hindi kami siguro talagang taga rito, baka napaniwala nila yung ating mga kababayan sa Marinyo at napakadali nila kaming patayin o kaya ay kaya red tagging, ang maganda red tagging, kagad kung hindi ka patayin, uulihin ka. Nalusutan, masamahan nyo kasi talagang wala eh. Kahit anong gawin nila, kahit kaunti, hindi nila kami pwede ikabit. Kahit kasinulit, wala silang makuhang pagdudugsungan sa amin doon sinasabi nila mga itigil. Kaya kumbaga nalampasan. Kasi kahit i-background check nila lahat kami, pamunuan kami, wala talaga. Mga taga-Dasmariñas talaga kami. At sa po, yung amin lamang talagang ginagawa pag i-claim ng karapatan sa iba. Kaya minsan ang amin na lamang sagot, kung gusto nyo malaman at mapatunayan na talagang kami ay mga NPA talaga, ay di pumunta kayo sa loob. Kaya ang ginawa namin noon, nagpa-imbestiga kami, nagpahalubog kami sa CHR. Dito, nung mga panahong malalayo kanilang panaretag sa amin, nagpapunta kami ng CHR, pinahalubog namin ang lahat-lahat ng bahay namin kasi sinasabi ng mga iba, kahit mga opisyal pa nga ng ating lokal na gobyerno, ng aming barangay, nagsasabi marami daw kami ditong baril. Ay, awan, baka baril na naka-drawing, pero ang amin talaga lang sandatan dito ay talagang itak. At kayo naman, nasaksihan nyo, naglakad kayo sa gitna ng mga sakahan, at tanging-tanging araro at kalabaw makikita ninyo doon sa aming gamit talaga sa pagsasaka. Dinidik nila ako sa mga terorista. Samantalang karapatan ko lang ipaglaban yung aking mga kapwa magsasaka na para hindi sila makaranas ng gutom. Yun lang naman ang aking sa kanila, pero tutor nila akong NPA, terorista, wala akong magagawa. Pumapasok rito ng bago-bago, hanggang sa yung ibang sundali pap. May mga papo nga rito doon sa loob eh. Red tagging kasing ginagawa nila. Ay, kumbaga sa nawawala na ng karapatan yung simpleng mamamayan. At napakalaking epekto na magtatanim ka lang halaman. Kung paano mo kukuhanin yung puhunan sa pagtatanim ng halaman. Paghahanda, yung kakanin mo sa araw-araw, yung itutustos mo sa iyong pamilya. Tapos, magkakaroon ka ng kaisipan na tama ba yung ginagawa nila? O tama ba yung ginagawa namin? Kami ba lampas na? Saan ba lulugar ang mga magsasaka? Sa panahon ngayon, sa kami lulugar. Ito yung tagumpay pag naipamahagi na sa amin. At wala na akong masasabi. At mas palalawakin pa namin dahil pag iti naging nasarili na ng mga magsasaka, mas kailangan pa natin bigyan ng tunang pansin dahil bandang huli ay pag naging sarili na, may benta pa nilang may benta. Doon ako nangihinala. Kailanman hindi ako po pwedeng sumuko dahil pag ako ay sumuko, mawawa yung mga kababayan ko magsasaka dahil lala yung buong pag-ibig. Kaya papatayin nila, patayin na nila ako dito sa akin, pinaglalaban, wala akong magagawa. Kailangan may manindigan para sa amin. Pag walang naninindigan, kasi kawawa yung kapwa natin mga magsasaka sa aling buong pamilya. Ang anak ko ay na mag-input siya, masaya siya, mabuting tao yung anak ko. Dahil hindi siya kahit magsalita ng pangit, na salitang hindi mga kalugod-lugod sa mata ng tao at mata ng Diyos, hindi niya nababanggit. Dito, papa niya ang naging isa sa pamunuan, ay sanay yung katuwang namin, yung anak ko niyan, dahil paano nga naman, hindi namin ipaglalaban yung aming kinabubuhay dahil dito kami kumukuha ng pinag-aaral sa kanila. Ito nung kay bata pa, kasama ko na sa sa lupa, pag-organisa para ipagpatuloy namin yung laban dito sa lupang Ramos. Hanggang sa yung anak ko ay nagpasya
na tumulong sa mga katutubo sa Mindoro. Pinuntahan sila ng Philippine Army. Tapos sila ay hinuli ng walang warrant of arrest at dinala sila sa Camp Kapinpin dito sa may Tanay Rizal. Kaya hanggang ngayon siya nakapiit hanggang ngayon doon Camp Kapinpin. Hindi namin madadalo yung anak kong si Mary Joy. Ang kasalanan yung anak ko na pagbintangan lamang, panawagan ko ay palayain na niya yung anak ko dahil wala naman talagang kasalanan yun. Ayun lamang po. Dapat ilang isa kasama sa pag-angat. Dapat isama rin natin ang mga mahihirap sa pagkukaiway ng bandila ng ating pagkakaisa. Hilahin natin ang tali, kapangyarihan sa politika. Itatayo natin ang gobyernong mga tao at mga masa. Sigaw, dinggin mo at ubos na ang oras mo. Oras na magpasya kung saan ka pupunta. Oras na mag-iba ka ng landas. Tayo na sa liwanag, ang takot ay
nasa isip lamang.